Tuwing nagkakaroon ng conflict sa Israel ay marami ang nagsasabi na ito ang mga senyales ng parating ng katapusan ng mundo. Ano nga ba ang malaking role ng Israel sa sinasabing katapusan ng mundo? At paano natin maihahanda ang ating mga sarili sa malapit na pagdating nito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tumitindi ang mas malaking problema ngayon sa bansang Israel dahil mas lumalala ang mga pangyayari at kaganapan doon. Ngunit hindi na ito bago sapagkat ang alitan sa Israel ay isang katunayan ng saan mang panahon na mayroong Israel bilang isang bansa ay nagkakaroon ng matinding labanan. Maging ang mga sinaunang mga bansa na kumakalaban sa Israel katulad na lamang ng mga Ehipsyo, Amalekita, Midianita, Moabita, Amonita, Amorita, Pilistino, Asiryano, Babilonya, Persyano at Romano. Ang bansang Israel ay laging inuusig ng kanilang mga kalapit bansa. Bakit nga ba ito nangyayari? Ayon sa Biblia, ito ay dahil may espesyal na plano ang Diyos para sa bansang Israel at nais ng Diablo na wasakin itong plano na ito. Ang mapanirang galit ng impluwensya ni Satanas sa Israel ay umatikabo dahil ang ating Panginoong Diyos ay sobrang minamahal ang bayan ng Israel. Ngunit alam niyo ba na ang bansang Israel ay hindi nila kinilala ang Mesiya na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya naman, iniwan ng ating Panginoong Diyos ang bayan ng Israel simula pa nung batuhin ng mga Pariseyo ang unang martir na nagngangalang Stephen sa Biblia na mababasa sa libro ng mga gawa. At ang lahat ng tao na kumikilala sa ating Panginoong Diyos ay sila na ang tinatawag ng mga Israelita, mga taga-Galatia 3:7. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Mga kaibigan, kung tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, tayo ang tunay na mga anak ni Abraham at tayo ang tunay na Israel. Kaya naman kung ating mapapansin, halos patuloy ang mga pangyayari sa literal na syudad ng Israel ngayon dahil iniwan nila ang ating Panginoong Diyos, ang tunay na Mesiya na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang mga nagpapahirap sa Israel ay dumarating at umaalis, ngunit ang pag-uusig ay manatili hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kaya't ang alitan sa Israel ay isa sa mga indikasyon na tunay nga na malapit na ang katapusan ng ating mundo. Gayun pa man sinasabi sa Biblia na magkakaroon ng malupit na alitan sa Israel sa huling mga kapanahunan. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong tribulation, dakilang pag-aalit at panahon ng hirap ni Jacob na matatagpuan sa Jeremiah 30:7. Narito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Israel sa mga huling araw. Magkakaroon ng malawakang pagbabalik ng mga Hudyo sa lupain ng Israel na binabanggit sa Deuteronomio 30:3. Ang Antikristo ay magtatatag ng 7 taong kasunduan ng kapayapaan sa Israel na binabanggit sa Isaiah 28:18. Ibabalik ang templo sa Jerusalem. Daniel 9:27. Bibiyakin ng Antikristo ang kanyang kasunduan sa Israel at magdudulot ng pandaigdigang pag-usig sa Israel na binabanggit sa Zacarias 11:16 at ang Israel ay atakihin na binabanggit sa Ezekiel Kabanata 38-39. At ito mga kaibigan ang nangyayari ngayon sa bansang Israel na sila ay naatake ng iba't ibang bansa at ang pinakamalala ngayon ay ang pag-atake ng Syria laban sa Israel. Sa wakas tanawin ng Israel si Jesus bilang kanilang Mesiyas na binabanggit sa Zacarias 12:10. Ngunit sa ngayon hindi nila nakikita ng ating Panginoon Jesus siya ang tunay na Mesiyas. May malaking kaguluhan sa Israel ngayon. Pinag-alipusta ng Israel, inuusig ng mga kaaway. Subalit ang galit at pag-alipusta sa Israel ay mas lalo pang titindi habang tayo ay papalapit sa huling kapanahunan. At ito na ang simula ng katapusan na binabanggit sa Mateo chapter 24 na tayo ay makakarinig ng mga ligaw-ngaw ng digmaan. Ngunit siguraduhin hindi kayo magugulumihanan sapagkat ang ating Panginoong Diyos, siya ang makakasama natin basta mananampalataya lamang tayo sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na papasalamat sa inyo sa pagkakataong ito sapagkat nakikita po namin ang mga senyales na malapit na po ang katapusan ng mundo. Tulungan kayo Panginoon na manampalataya sa inyo at panghawakan po namin ang inyo pong pangako na binabanggit
sa Mateo na hindi niyo po kami iiwanan hanggang sa katapusan ng mundo, basta't kami Panginoon ay mananampalataya sa inyo na kayo ang kumakapit sa amin. Salamat Panginoon at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.